Gandang araw sa inyong lahat. Ngayong oras na ito ay isang kakaibang kwento ng buhay ng ating bibigyang daan. Itong sulat na ito ay tungkol sa mag-asawa. Umalis ang lalaki at ang naiwan sa loob ng bahay ay yung magbayaw. Ano kaya ang mangyayari sa dalawang ito? Si bayaw na ba ang pupuno sa pagkukulang ng kapatid niya? Or aalis ang babae? At para malaman natin kung ano na nga ang nangyari sa dalawa, tara na at umpisan ang ating kwento. Ako po si Monica, 28 years old. May anak ako pero walang asawa. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito nung kasama ko pa ang ama ng anak ko. Nakatira kami noon sa bahay ng kuya niya. Bali, wala pang asawa si Kuya Rafael. Sadyang masinop lang ito sa pera kaya siya nakapagpatayo ng bahay. At may sari-sari store na rin siya. At madalas ako yung nagbabantay sa store niya. Ang asawa ko naman ay may maayos siyang trabaho that time. Naging masaya at maayos naman ang aming samahan sa isang bahay. At naging magaan na rin ang buhay naming mag-asawa dahil si kuya ang palaging bumibili sa lahat ng aming pangangailangan. Minsan pa nga, gusto kong mag-abot sa kanya ng pera, pero lagi na lang niyang sinasabi na itabi ko na lang yon para sa magiging pamangkin niya. Tinatawanan ko na lang pag ganon ang sinasabi niya. Dahil wala pa sa plano ang pagbuo ng anak. Pero sa katunayan, gusto ko na magkaroon ng anak. Kaya lang, ang asawa ko kasi ayaw pa niya. Ang sabi niya kasi, mag-enjoy muna kami. Mahirap na daw pag may anak na daw kami. Kahit ganun, ang lagi niyang sinasabi, hindi pa rin ako kumbinsido. Hanggang sa isang araw, may nabasa ako sa messenger ng asawa ko. Niya, sa ka-office niyang babae. Hindi ko po talaga ugali ang makialam ng cellphone. Yung time na yun, parang may something sa phone niya. Kaya naisipan kong tingnan yun. At may nabasa ako doon. May chat siya sa babae na ang sabi niya, see you later. Then, may chat din po siya na kumusta ka? Okay ka lang ba? Ang tanong ko po sa asawa ko, bakit may ganun siyang chat? Bakit siya concerned sa babae na yun? Bakit yung ibang girl na ka-office niya, hindi naman ganun ang chat nila? Ang sagot lang ng asawa ko, wala lang daw yun. Pero sa akin na asawa, na babae din, na may something. May something sila sa babae na yun. Sobrang sakit nung nabasa ko ang mga message niya. Tapos, sinamahan din niya si ate girl sa isang government agency during office hours. At wala rin siyang balak na sabihin yun. Sabi ko sa asawa ko, bakit niya sinamahan? Para daw malaman niya yung mga proseso. Pero pwede naman niyang itanong sa girl yung mga proseso na yun. Pagkatapos nun, di ba? May nabasa pa ako sa chat nila na laging nagpapabili si ate girl ng food sa asawa ko na parang utusan lang ito. Pero, ang sabi ng magaling kong asawa, para sa lahat daw yung binili niya at share daw sila doon.
Hindi ko alam kung maniniwala ako sa mga palusot niya. Ang dami kong tanong sa asawa ko na bakit. Pero ang lagi niya lang sagot ay wala lang yun. Babae po ako at nasasaktan ako sa mga ginagawa niyang yun. At dahil sa mga nabasa ko, lagi na akong nagmumukmok sa kwarto at hindi yun maitatago kay Kuya Rafael. Lagi niyang tinatanong kung bakit nagkukulong na lang ako. Hindi ko masabi sa kanya ang dahilan dahil baka pagtawanan lang niya ako. Dahil hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Baka kasi para sa kanya, mababaw lang na dahilan yung nakita ko sa cellphone ng asawa ko. Kaya mas minabuti ko na lang ang manahimik na lang muna at kinimkim ko na lang yung sakit. Pero habang kinikimkim ko ang sakit, ramdam ko na mas lalong bumibigat ang nararamdaman ko. Kaya dito ko naisipang uminom. May mga alak sa store ni Kuya Rafael. Yung una at pangalawang pag-inom ko, hindi nila napansin yon at hindi nila ako nakita. Kaya lang nung pangatlong beses na uminom ako, dito na ako nabuking at si Kuya ang nakakita sa akin. Nagalit si Kuya Rafael sa akin nung nakita niyang umiinom ako at tinanong niya kung may problema ba daw ako. May halo ng alak ang aking katawan kaya hindi ko na namamalayan na nasabi ko sa kanya ang dahilan kung bakit ako umiinom. Ang alam ko noon, pagtatawanan niya ako pero nagulat na lang ako sa ginawa niya. Nung nakita niyang hindi ko na kaya ang sarili ko, inalalayan niya akong pumasok sa kwarto at pinunasan niya ako ng basang bimpo. Nakainom man ako that time pero alam ko yung mga ginagawa ng kuya ng asawa ko. Noong araw na yon, mahimbing ang tulog ko at kinabukasan hindi ko nakita ang asawa ko sa aking tabi. Bumangon ako at agad kong hinanap. Paglabas ko mula sa aking kwarto, nakita ko si Kuya Rafael. Nakaupo sa sofa at may hawak siyang isang kapirasong papel. Malungkot ang mukha nito. Kuya, anong nangyari sa'yo? Ang tanong ko sa kanya. Wala naman, Monica. O heto pala, yung sulat na iniwan ng asawa mo. Umuwi siya kagabi, kinuha niya yung mga damit niya. Tinanong ko siya kung bakit niya kinuha ang mga iyon at kung saan siya pupunta. Ang sagot niya lang niya, magpapalipas lang daw siya ng sama ng loob. Hindi ko na siya pinilit na sabihin kung saan siya pupunta. Bago siya umalis, inabot niya sa akin to. Ibigay ko daw sa'yo. Ang sagot ni Kuya Rafael. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko ang sulat na iniwan ng asawa ko. Dahan-dahan ko itong tinignan at ito ang nakasulat sa kapirasong papel. Monica, patawarin mo ako. Hindi ko na kasi kaya magpanggap pa. Hindi ako masaya sa piling mo. Pinipilit ko ang sarili kong maging masaya. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko na kaya pa. Sana maintindihan mo ako. Gusto kong hanapin ang sarili ko. Gusto kong hanapin yung taong para sa akin. At sana sa aking pag-alis, mahanap mo din yung taong para sa'yo para maging masaya naman ang buhay mo. Monica, patawad. Paalam. Ito ang nakasulat sa papel na inabot sa akin ni Kuya. Nung nabasa ko ang sulat na iniwan ng dati kong asawa, bigla akong nakaramdam ng liyo at naduduwal na rin ako.
Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko that time. Hinawakan ni kuya ang braso ko at inilalayan niya akong umupo. At habang nakaupo kami, naramdaman ko ang kamay niya sa aking likod. Sabay sabing, "Huwag kang mag-alala, Monica. Nandito ako. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako yan," ang sabi ni kuya. "Kuya, salamat. Pero bakit mo sinabing kayo? Ano ba ang ibig mong sabihin?" Ang tanong ko sa kanya. "Monica, buntis ka. Nakikita ko sa'yo ang mga senyales. At para makasiguro tayong buntis ka nga, magbihis ka at sasamahan kita sa doktor. At kung sakaling tanungin nila pangalan ng asawa mo, pangalan ko ang sasabihin mo. Huwag na huwag mong sasabihin ang pangalan ng walang kwentang asawa mo. Sige na, magbihis ka na at aalis na tayo," ang sabi niya. Gusto kong kausapin ng maayos si Kuya Rafael, pero hindi niya na ako binigyan ng pagkakataon pa. Nagbihis na nga ako nun at agad na kaming pumunta sa bayan. Private doktor ang hinanap namin nun para ipasuri kung buntis nga ako. Pagkatapos ng check-up, parang gumuho ang mundo ko dahil 100% buntis nga ako. Umuwi kami sa bahay ni Kuya Rafael na lupaypay ang magkabilang balikat ko. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil dinadala ko ang bata sa aking sinapupunang walang ama. Sobrang hirap, sobrang sakit ang ginawa ng dati kong asawa. Nung nakita ni Kuya Rafael na malungkot ako, lumapit siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko. Sabay sabing, "Huwag kang mag-alala, Monica. Gaya ng sinabi ko sa'yo, nandito ako. Ako ang mag-aako sa lahat ng mga obligasyong iniwan ng kapatid ko. Pamangkin ko yan at ina ka ng magiging pamangkin ko. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan," ang maluhaluhang sabi ni Kuya Rafael. Hindi ko alam ang isasagot ko that time. Umiyak ako ng umiyak at yumakap na ako sa kapatid ng asawa ko. Naiilang man ako pero si Kuya Rafael na lang ang makakatulong sa akin. Ang iniisip ko na lang nun, kapatid ko na siya, para mabawasan yung nararamdaman kong pagkailang. Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang pagbubuntis ko. Hanggang dumating yung araw na pinakahihintay namin, ang paglabas ng anak ko. Si Kuya Rafael ang umako sa lahat. Siya na rin ang tumayong ama ng bata at pangalan na rin niya ang nakalagay sa birth certificate nito. Isang malusog na batang lalaki ang anak ko. Masaya naman ako noon kahit papano dahil sobrang bait ni Kuya Rafael. Hindi man lang siya nag-isip ng hindi maganda sa akin. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako nung may kasama siyang dumating. Isang babaeng maganda at halatang malaki ang tiyan. Bago pa ako magtanong sa kanila, sinabi na ni Kuya Rafael na girlfriend niya ang babae na yon. At ang sabi pa niya, doon na siya tumira sa bahay niya. Nabigla man ako noon pero hindi ko na pinahalata. Tumira nga yung babae sa bahay ni Kuya Rafael. At sa awa ng Diyos, naging maayos naman ang lahat. Mabait ang naging asawa ni Kuya. Kaya hindi ako nahirapang makisama sa kanya. At pagkalipas ng 3 taon, kinausap ko si Kuya. Nagpaalam akong mangibang bansa. Noong una, hindi siya pumayag. Pero nung naisip niyang para sa anak ko ang gagawin ko, pumayag na rin siya. Iniwan ko ang anak ko
sa bayaw at bilas ko. At tinuloy ko ang plano ko. After 4 months, sa awa ng Diyos, natupad na rin ang gusto ko. Nakarating na rin ako dito sa ibang bansa. Sa ngayon, maayos na ang buhay namin ng anak ko at hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa ibang bansa at patuloy na kumakayod para sa nag-iisang anak ko. Yung dating asawa ko naman, nabalitaan kong dumadalaw na raw sa anak namin. Ngayon na nakabangon na ako at nakalimutan ko na siya, ngayon lang niya naisipang magparamdam. Hindi ko alam ang binabalak niya, basta ako, focus na lang ako sa anak ko at hindi na siya kasama sa mga pangarap ko. Hindi ko na rin siya bibigyan ng pagkakataon na muling pumasok sa buhay namin. Masaya na ako sa nag-iisang anak ko at hindi na ako maghahangad pang muling makipag-asawa pa. Tama na, isang beses na nasaktan ako. Dito ko na po winawakasan ang kwento ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Monica.